So, eto na po mga kaiksena, another good news na naman. At syempre, makikita po ninyo kung sino nandun sa screen. Walang iba kung hindi si Senator Risa Hontiveros. At ito ho ang pinaka gusto ko dito. Kasi, sabi ko nga po noong nakaraan, patungkol sa electricity. Okay? Patungkol sa Meralco. Kuya Jerry, nakikinig ka ba? Kuya Jerry. Ito na. Nakikinig pa ba si Kuya Jerry? Kuya Jerry, usaping Meralco to. Pero huwag kang mag-alala, wala ka naman na dun eh. Sayang, di tayo nagpang-abot. Sana nag-apply ako nung nandun ka pa siguro. Okay? So, ito po mga kabayan, pakinggan natin to. Kung ano ang meron dito at ano ang good news dito. Naghain tayo ng Proposed Senate Resolution number 509 para imbestigahan ang mga ironically unfair na consumer protection policies ng Energy Regulatory Commission o ERC. Matapos ang reklamo ng mga consumer na nakatanggap ng sobrang taas na electric bill dahil sa maling meter reading. ERC has a mandate to protect electric consumers, but some of its current policies may be placing the burden on the very people it is supposed to protect. So, nakapaghain na po, nakapag-file na po. At yan ang gusto ko, mga kababayan. Kayo, gusto nyo din ba yun? Lalo na sa mga kagaya kong apektado na sobrang mahal talaga, mga kababayan ko. Ang mahal. Hindi ko alam kung baka may mali ng reading na nagagawa sa amin kasi mataas na yung poste dahil nanakaw nga 2 beses na yung kontador eh. So mataas na ngayon, 'di ba? So ang tanong natin, tama ba ang nagiging reading talaga? O perpekto ba ang mga nagre-reading, 'di ba? Kasi meron talagang reklamo na patay na nga lahat ng kanilang appliances, pati pa sa breaker, tumakbo pa rin ang kanilang electricity o kuryente at umabot pa rin ng mahal. Lampas pa sa mismong binabayaran nilang bill. So, hindi makatwiran, di ba? So, mas maganda na merong ganitong klaseng aksyon na ginagawa kaysa dun sa isang senator na nakapilukan, na nakakulong na't lahat-lahat, wala pa ring nagawang aksyon at nambudo lamang pagdating sa usaping elektrisidad o Meralco bill. Sino yun, Direk? Eh di si Marco Bebe, si Marcoleta. Ginang-inang yan. Ang kumukonsumo ng 2,000 pababa ng Meralco, ililibre na po natin yan. Kapag ako po ay inyong binoto, sigurado po, ililibre natin ang inyong kuryente. 2,000 pababa, libre na po. Yan si Marcoleta. Dinaig ka pa nito, Ito nga hindi abogado eh. Ikaw abogado, Marcoleta. Abogado ka pa naman, budol ka rin eh. 'Di ba? Oh. Kung walang magagawa ng ganito, di kawawa yung mga kababayan natin na nagpoprotesta o nagrereklamo sa hindi makatawirang bill nila. 'Di ba? Kaloka. Tuloy mo, Henry. Kailangang tignan ang mga polisiyang ito at i-update kung kailangan. Sa Magna Carta for Residential Electricity Consumers, may karapatan tayong mga consumer na questionin ang ating electric bill. Kasi naranasan ko na yan eh. Nagbabayad ako sa Meralco, tapos nakapila ko, meron susugod dun, babae. Babae talaga. O di matanda. Antaray, nagwawala. Kasi yung bill daw nila ng Meralco, ang taas-taas daw. Tapos hindi naman daw ganito. Bakit sobra daw yung binabayaran? Nagwawala doon. Inaawat ng guard. Tapos pinaupo doon sa may customer service. Daldal pa rin. Kasi wala namang ginagawang action. Wala po kami magagawa. Wala po kami magagawa. Ganun ang, wala magagawa. Ganun yung babae. Munti ka na ma-stroke. Binabutan na lang ng tubig. Tapos, ayun naman. Okay naman. Pagkatapos, ending. Ano nangyari, Direk? Umuwi rin. Okay na settle? Hindi. Subscribe na agad sa channel na laging may
Wala magagawa eh. Yun lang ang sagot sa kanya. Wala pang magagawa dyan eh. Hindi mo naman alam yan. Wala magagawa dyan. Malungkot. Ngayon, kung magkakaroon ng ganitong batas, di ba? Kung magkakaroon ng ganitong regulasyon, at least may laban-laban tayo. Di ba? Oh. Pero sa advisory ng ERC, kailangan munang bayaran ang disputed amount. Isa yan sa nilalaban nga, mga kababayan ko. Na pagka meron kang protesta o meron kang dispute o meron kang reklamo patungkol sa bill mo, huwag nyo muna kami singilin dyan. May problema pa nga eh. Di ba? Oh. Bago tuluyang maiproseso ang ating reklamo. Bakit nasa consumer ang responsibilidad na iwasto ang maling paniningil sa atin? Bakit kailangan muna nating bayaran ang maling bill para hindi tayo maputulan? Hindi ako talaga, mga kababayan ko. Makaluwag-luwag lang ako sa buhay. Talaga magpapasolar talaga ako. Kasi sabi ko nga sa inyo, bukod sa tanggap ko naman na may kataasan ng bill namin, pero hindi ko tanggap yung sobra-sobra eh. Tsaka, pag nagla-live talaga ako, maraming bukas eh. Monitor, 2. Ilaw, 2. Speaker, 1. Dalawa rin yan. Mixer, bago pa. Sarap-sarap, bagong-bago. Diba? Tapos controller, maraming bukas na gumagana sa akin. Kaya pagka maglilipat ako ng bahay, kulang ang isang mahabang truck talaga eh. Dami kong gamit. Gamit ko pa lang yun. Wala pa yung kay Martes tsaka sa mga bata. Kaya gusto talaga, mahal kasi ng solar kasi. Oo. Yung iba, kailangan may kalahati down. Okay lang kahit monthly, pwede na ako doon. Basta ma-solar lang tong kahit ito lang, yung aircon, tsaka yung setup ng live ko. Para makabawas-bawas. Mahal. At tayo pa ang magpepresenta ng mga patunay at dokumento. Kung hindi madedetect ng consumer na may mali sa ating meter reading, walang makakaalam na may problema. At masisingil pa tayo ng sobra. Yun nga no. Diba dapat ang magsasagawa ng investigasyon, yung halimbawa Meralco. Tapos ang mangyayari pa nito, kailangan ikaw pa magpatunay. Yan na nga eh. Ito na nga, mahal nga. Diba? Paano nangyari nga ito? Isa electric pan lang naman gumagana rito. Wala naman jumper, babayaran ko 10,000. Diba? Mga ganong kaso, ikaw pa magpapatunay. Akit ako sa kawad ng kuryente, checkin ko isa-isa yan? Ako ba yung Meralco? Ako ba yung Diba? Ang nakikita kong dapat gawin ay iwasto ang Magna Carta for Residential Electricity Consumers. Tignan yung dami kong monitor, pati sa likod, gumagana lahat dyan. Ito mo, nagpi-play yan, Dahil equipment, nag-edit pa. Charot, ito si siningit pa talaga ni RMM Gaming Dapat klaro na kapag may maling singil, hindi mapuwersa ang mga kababayan natin na magbayad para makaiwas sa abala. Lalo itong mahalaga ngayon dahil tuloy-tuloy ang pagtaas ng singil sa kuryente simula pa noong Pebrero. Hindi pwedeng habang nahihirapan na ang mga consumer na itama ang maling billing, tayo rin ang sunod-sunod na sinasalubong ng pagtaas ng singil sa kuryente. Correct. Kung may mga patakaran na naglalagay sa atin sa alanganin, panahon na para repasuhin at baguhin ang mga ito para matiyak na ito ay makatarungan at tunay na pro-consumer. Maliwanag, mga kababayan ko. Eto, tanong lang. Para sa inyo, approve, okay ba yung sinabi at gustong gawing amyendahan o batas ni Senator Risa Hontiveros? Pakisagot lang ako, approve at okay, o okay ba sa inyo o hindi? Dali, comment nyo in 3, 2, 1. At syempre, binabati ko po si Nanay pending, tama ba? Pending
Piedad. Tama ba bigkas ko? Nanay Pending at dahil willing-willy siyang makinig sa inyo. Ay, ganun po. Maraming salamat po. Thank you so much po. O comment nyo na dyan. Dali.